Okay, let's pray together. Good morning. Welcome to Conquest Church online. So, why don't we pray together? Start muna tayo with the prayer. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful Sunday, a beautiful Sunday morning. Thank you, Lord God, for keeping us alive and strong and complete and healthy. Maraming salamat, Lord God, because we are here to worship you and, of course, to listen, Lord God, to your word. I pray, Lord, that you override my preparation in this topic. May the Holy Spirit use my mouth to speak to His people. Lord, maraming salamat. May this topic be transformational to every one of us. Change our hearts and minds. Change, Lord God, our life. Help us, Lord God, to put on our new self in Christ Jesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. For those people who don't know Conquest Church yet, this is an online ministry and an offline ministry. We have Bible studies ongoing every Thursday, every Wednesday, via Zoom, every Thursday, face-to-face here in EDSA, Shangri-La. And Sunday, we have here in Coffee Project, Star Mall, EDSA. Alright? So, our mission is to bring people to God and help them become true disciples of Jesus Christ. Okay, new self. Meron tayo ditong picture na nilalagyan ni Jesus ng bagong damit, yung tao, no, which is tayo. So our passage will be in Ephesians chapter 4 verse 17 to 32. This is an epistle of Apostle Paul. Kung kilala niyo si Apostle Paul, he is the person na na-encounter si Jesus Christ from Saul of Tarsus became Apostle Paul. Alright? So, first question is, how do you feel when your shirt is dirty? How do you feel when your shirt is dirty? Yan yung una-unang tanong, no? Kaya nga dito, pag tinignan ninyo, gusto ni Jesus bigyan ng bagong damit, no? Ang ating sarili. Okay? Siyempre, pag madumi damit mo, nakakainis yun. Like for example, puti yung damit mo, natuluan ng chocolate. Mainis ka. Kasi bakit? Nakakainis naman talaga. No? Next question is, do you want a new shirt? Bibil tayo mamaya Baka mahilig mag-shopping dyan, di ba? Do you want a new shirt? No? Yung oversized o di kaya naman yung gusto mong shirt talaga. Ako tumigil bumili ng mga medyo, hindi na ako masyadong bumibili ng mga branded na damit. Mostly sa mga suot ko ngayon, either bigay or regalo. Magkaiba kasi yung bigay tsaka regalo, ha. So pag binigay, not necessarily bago. Pag regalo, normally bago. So simula na sunugan kami ng bahay, hindi na ako bumili ng sapatos. Yung sapatos ko ngayon, mga regalo sa akin. At mga damit. Dati kasi, mahilig ako sa damit tsaka sapatos, no? So may polo shirt ako dati na medyo mahal yung presyo. Tapos naman stripes, no? Merong colored, merong white. Namantsahan yung white niya. So kahit anong laba ko, ayaw niyang maalis. Kasi hand wash dapat daw yun. Para hindi masira kaagad yung t-shirt or yung polo shirt. So kailangan kong i-Zonrox yung puti na part. Pero pag napatakan ko at kumalat dun sa colored na part, sira na yung buong damit. So, talagang ang lupit ng effort, no? And then, bumili pa ako ng like sa mga sapatos pag nadumihan, bumili pa ako ng pang-spray, para kahit ketchup yung malaglag, tatalbog lang. Bumili pa ako ng pang-cover sa ilalim, para hindi agad, soul shield ang tawag doon. Para pag tinanggal mo yun, benta mo yung sapatos mo, mahal pa rin. So, sa buhay natin, maarte tayo sa mga ganon. Paano sa spiritual life? Iba rin, papaturok ng nguso, pinapaganon yung nguso. Pinapaganon yung... No? Naisip ko, bakit talaga yung mga tao talaga? Sa outside appearance talaga natin, sobrang lupit ng effort. No? No? Magpaano tayo? Di ba? Papabango ka. Panis. Magpapa-inject ka. Gusto mong pumuti. May masama ba doon? Wala masama doon. Sige nga, huwag kang magsuot ng pustiso. Oh, yun din yun eh.
Kasi tayo minsan, ano ba yan? Nagpapalaki siya ng... Hindi, yung ano ba? Breast, pinapalaki. Tapos yung pet, pinapalaki. Tapos nagpapasexy ba? Tayo kasi minsan, inaano natin, ano ba yan? Panlabas na kain yun. Sige nga, huwag ka manalamin. Huwag ka magstutun sa lamin kahit malabo mata mo. Gawin din yun, huwag ka nga magkilay. Huwag ka nga pulbo. Kasi yung pulbo, tsaka yung lipo, pareho lang yun. Nang-judge ka lang. Di ba? Oh. Alam ko may team ako eh. Kaya pag nagpulbo talaga ako, dapat hanggang leeg. Kasi, pag ganyan lang, mukha akong crinkles. Mukha akong crinkles. Pero anyways, ba't ba tayo pumunta doon? Damit. Okay? So sa damit, tayo, mga tao, gusto natin malinis. Hindi pwedeng marumi. Kasi pag marumi damit mo, nakakahiya. Eh ganito, pag marumi ang katauhan natin, mas nakakahiya. No? Mas nakakahiya. Okay? Wow. May mga visitors tayo here. Okay? Hello guys. Welcome. Come up here. Morning. Welcome. Hello. Upo kayo? Okay. Hello. Sit down. Okay. Again, talking about new shirt. So pag madumi damit mo, gusto mo kaagad palitan. Yun normal eh. Meron ba dito madumi damit niya, okay lang sa kanya? Hindi, di ba? Kunwari pupunta ka ng meeting or kasal. Tapos meron kang chocolate dito, isang baso. Isang baso yung chocolate. Siyempre, ayaw natin yun, mga kapatid. We don't like that idea. Because, what? Madumi. Okay? But here, no, let's go in the first item. Sabi dito, I call to abandon your old life. In our life also, God's calling us to abandon our old life of dirty life. So if you have been attending our tawag na dito, yung every Thursday natin sa Shangri-La, no, yung tinatawag nating young adults group na Bible studies, yung tinatawag nating prodigal son. Nung bumalik yung prodigal son sa dad niya, ano yung unang pinalitan ng dad? Niyakap siya tapos? Damit. Damit kaagad. Kasi bakit? Yung suot niyang damit, nakasakay na ba kayo ng jeep tapos yung sinusundan ninyo kulungan ng baboy? Grabe, di ba? Baho, di ba? Yung may daladalang baboy yung truck, tapos yung jeep ninyo sinusundan yun. Ewan ko, baka sinusundan ng jeep yung truck. So, syempre, ganun yung naamoy ng daddy niya. Pero kasi ang trabaho niya, di ba? Tagapag-alaga ng baboy. Pero tingnan niyo, yung daddy niya, kahit mabaho siya, niyakap siya. At ang unang pinalitan yung damit niya. Palitan yung damit yung anak ko. Pangalawa, yung sing-sing. Yung authority. Sabi rito, live the life darkened by ignorance, separated from God, and marked by hardened hearts, sinful desires. This is the old self, driven by selfishness, pride, and indulgence. So, meron tayong old self. Tayo, nagpe-pray tayo kay God, sumasamba tayo kay God. We read the Bible. Umattend tayo ng Bible study. We attended the retreat, encounter. Pero meron pa rin old self eh. No? What has been born again is the Spirit. And your flesh is not born again. Kaya nga nag-aaway yun. Kinuha na ni Bernard. Si Bernard na kuha. Imagine, no? In verse 17, sabi dito, Ephesians chapter 4, verse 17. This was Apostle Paul talking, no? Into his people. Sabi, so I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as Gentiles do. Ano yung Gentiles? Ito. Yung Gentiles, ang katagalog niyan, hintil. Okay, yung sinasabing hintil, it's the people other than
Jews. Hindi Jews na ito Okay? Yung Jews na Hudyo. Pag hindi ka Hudyo, ibig sabihin, Gentiles ka. So lahat tayo mga Pilipino, tawag sa atin, sabi mo sa katabi mo, hintil ka. Totoo naman, hintil ka talaga. Hintil din naman tayo. Ako, no? In the futility of their thinking, pag sinabing futile yung thinking ng isang tao, sobrang kitil mag-isip. Konting saging mo lang, gusto nang manapak, yung mga ganun. Sinisiga ako nito, nasaging ka lang. No? So they are darkened in their understanding and separated from the life of God. Separated pala yung mga yung mga taong ganon, no? So kahit na i-claim mo na hindi, I love God, I worship God, worship leader ako sa church I sing for God, pastor ako I preach the gospel. Pero kita sa buhay natin na separated tayo kay God, na hindi mo yung mapipeke Ang pinakapangit is yung pinipeke mo pagdating sa dulo, when we face God. Kaya nga magugulat tayo one day when everybody's facing the Lord. Magugulat ka, yung akala mong pupunta sa langit, hindi pala. Kasi hindi lahat na simbahan pupunta sa langit Naniniwala ba kayo doon? Hindi lahat Paano kapag kayong hindi pupunta sa langit, yung kasama natin sa church? Kaya nga lahat tayo dito, we make it our every effort to encourage one another to come into repentance para lahat tayo langit. Okay? Kasi pwede mo i-claim, naniniwala ako kay Jesus Christ as Lord and Savior, save na ako. Ang tanging nakakalam lang kung save ka o hindi, si God tsaka ikaw. Walang iba, no? Kaya dapat, we are sure, no? Again, no, salvation is not something na dapat tsamba lang. Sana makapunta ako sa langit kahit pasang awa. Ito kung meron ka manggagalingan talaga, dapat yung salvation yun talaga. Di ba sa school, hindi pwedeng bumagsak, wala na akong pan-tuition next year, no? Yung ganon. Hindi pwedeng wala akong work, hindi pwedeng hindi ko galingan sa work, hindi pwedeng hindi ko galingan sa business. Ito todo ko yung effort, puyatan, sunugan ng kilay, basagan ng brain cells. Pero kung meron ka mang todo talaga, na todo talaga, dapat ito yung pagiging yung servant natin kay God. At kung meron ka mang todong mamahalin, dapat si God yun. Kasi todo tayo magmahal, di ba, Rachel? No? 100%. No? Sobrang todo ka magmahal sa kumot mo, hanggang ngayon, nakaiga ka pa. Nakikinig ka sa service, di ba? Sobrang mahal na mahal yung kumot niya, yakap na yakap Anyways, let's go on. Because of the ignorance that is in them due to, ang sabi ito, hardening of what? Pusong bato. Matigas yung puso. Hardened yung heart. So marami sa atin, hindi naman dahil mahina yung, tingin niyo ba mahina yung chakra ni Lord? Mahina ba yung mana niya? Hindi rin Kaya nga niyang pababain si Lucifer sa langit papunta sa lupa. Pero imagine mo, dahil sa tigas ng puso ng tao, yung power of the cross, not even the power of the cross, in His death, the Lord cannot overtake your life. Because you don't want to choose to. Hindi kayang talunin ni Satan si Jesus Christ, si God. Walang kayang tumalo kay God. Alam niyo kung sino lang kayang tumalo kay God? Yung puso mong matigas. Ang lupit. Kaya nga si Jesus Christ, no, yung kawalan natin ng pananampalataya, isa rin yun. Imagine si Jesus umalis sa hometown niya. Ang sabi niya, let's go somewhere else. Sabi ng Bible, He cannot perform many miracles there because of their lack of faith. Alam mo yung pagiging matigas ng puso natin, sayang, no?
Ang dami sanang nagagawa yung Panginoon sa buhay natin, pero dahil matigas yung puso natin, hindi yan nagagawa. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil nire-respeto ng Panginoon yung desisyon mo. Verse 9, having lost all sensitivity, hindi na sensitive. Ibig sabihin, hindi na sensitive sa voice ng Holy Spirit. They have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, every kind of what? Impurity. And they are full of what? Greed. Una, hinardin yung puso, dahil matigas yung puso, may gustong gawin sarili, ayaw i-submit kay God, so ito yung gusto kong gawin eh. Ginawa niya, and then naging full of greed na rin. Kasi it's impossible talaga. Alam niyo yung tubig tsaka langis, hindi yun magmimix eh. Kahit i-blender mo siya. Try niyo sa blender niyo sa bahay. Magalit nanay niyo. Kahit haluin mo yun, hindi talaga maghalo. Kahit anong halo mo. Kasi magkaiba talaga sila ng make. Alam niyo ba? Kung bakit si Lucifer nalaglag? Kasi hindi pwede magstay sa langit yung impure. Kaya nga yung buhay natin sa mundo, practice to ng purity. Pag hindi ka sanay, pagkakat mo sa langit, ano ba naman to? Puro naman mabait dito. Hindi ka sanay. Paano pag di ka sanay? O di ka sanay. Sanay ka sa ano? O doon ka, matalon. Pero syempre hindi, no? So let's reflect on our life right now. Are there habits, thoughts, and attitudes that resemble your old self, yung old ikaw? Kaya ang sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 5:17, ang sabi doon, the old has, the new has, and why is the old self still here? Nagtaka ka na ba? Lord, nag-ano na ako, nag-retreat na ako, nag-encounter na ako, I'm reading my Bible, I'm attending Bible studies inconsistently, and then your old self is at work. Ako, isa sa mga, inano ko yung old self ko, yung pagiging, yung kasi ayoko kasi nang sinisiga ako, dati Yung pag sa daan, yung ayaw tumabi sa daan, hindi rin ako tatabi. Parang gano'n. Ayaw tumabi, hindi ako tatabi. Yung old self ko, alam mo yun, puputok talaga siya eh. Pero sabi ko, Lord, please help me. Maybe it's bitterness, envy, or chasing fleeting pleasures. Paul reminds us that as believers, sino to believers? Lahat naman tayo believers. Okay? We are called to something higher. A life rooted in God's truth. Most Christians, ang alam lang nila na change is from darkness to light. Darkness to light. Darkness to light. Pag Sunday, light tayo. Pag Monday, darkness na ulit. Hanggang Saturday yan. Okay? So ito pag uwi mo galing Sunday service, tomorrow is time for darkness. Old self, activated. Pero ang gusto ng Panginoon, from Monday to Sunday, new self yung carried natin. Kaya ang strategy ni Lord, Sunday service, Monday prayer, Tuesday, School of Leaders Level 1, Wednesday, New Life with Jesus, Thursday, young adults, Bible studies, Friday, your devotion and prayer, Saturday, magkakaroon tayo ng podcast. Yari kayo. Magkaka-podcast tayo ng Saturday. Para pagdating ng Sunday, Sunday service. Hirap magkasala. Diba? Ang hirap magkasala lang Monday kasi umattend ka ng Sunday service. Kaka-attend ko lang kahapon. Kinabukasan, may School of Leaders Level 1. Magkakasala ka sana ng Sunday, kaso bukas hindi ako maging effective kapag nagkamali, nagkasala tayo. Hindi tayo pwede magmura. Di ba? Pag nalugi, Bawal magmura pag nalugi eh. Kasi di maging effective.
Magkakasala ka sana sa Sabado night, Sunday morning tomorrow. Hindi pwede bukas ang aga ng service, hindi pwede maglasing. Lasing na talaga ako eh. Gusto ko magwalwal eh. Di ba? Kaya lang, Sunday bukas, baka hindi ako magising. Hindi ka magigising kasi ikaw ay lasing. Naubos yung pera, kasing-kasing. Anyways. Sino dito nagsanalamig ka ganito nakita mo? Alam niyo merong prank? Yung prank na may ginagawa yung tao, tapos iyaharap mo yung salamin. Pagtingin niya sa sarili, oh! Nakita yung ganung prank sa Facebook? Di ka nag-Facebook? Pabili ka na, no? Merong prank yung may ginagawa yung tao, tapos yung, kunwari, naglalabay nanay, di ba? May malaking salamin, gaganunin niya yung salamin nanay niya. Ngayon, gaganunin niya yung nanay niya, yung lalaba, Pagtingin ng nanay niya, yung mukha niya sa salamin, ganito. Magugulat siya eh. Pero sino dito nakita mo yung sarili parang tanda ko na? Kumukulabot na dati wala ito eh. Pero yung totoo, hindi ka pa talaga matanda. Wala naman siguro itong 50 years old. Sa mga nanonood, marami po sila. Marami pa kasing nanay na 70, 60. Yung mga parokyano natin dyan. Pero, mga kapatid, let's put on yung old self natin. Bakit ang tao kapag nakagawa ng mali, hindi siya masaya? Yung long term, kasi na-try mong manapak, masaya ka nung sinapak mo eh. Buti nga sa'yo. Pag uwi mo sa bahay, parang, sana hindi ko siya sinuntok. Sana hindi ko siya minura, sana hindi ko siya sinigawan, sana hindi ko siya chinat ng ganon, sana hindi ko siya inarmalite. Sana hindi ko siya tinadtad. Ka-churchmate ko pa naman. Ng pastor ko pa naman. Yung pastor mo? Tatay ko pa naman, nanay ko pa naman, kapatid mo pa naman. Ba't mo sasaktan ng salita yung kapatid mo? Ay, kapatid mo yun. Kahit na, alam nyo ganito, no? When we do bad to someone, the devils are cheering you up. Murahin mo na. Tagal naman. Pag binura mo, yahoo! Binura yan na. Sakta mo ng salita, sinakta ka ng salita. Diba? Dapat pag binato ka ng kutsilyo, batuhin mo ng taga. Para pansinin nyo, bakit tayo malungkot pag nakagawa tayo ng masama? Because we are not created that way. We're created to do good things. That's why we feel bad when we do bad things. You are not created for bad things. Kaya masama loob mo pag nakagawa ka ng mali eh. Number 2, a call to put on your new self. A call to put on your new self. This transformation isn't a one-time event but a daily Kaya marami siya nagtataka, bakit kuya nagpa-baptize na ako, nag-encounter na ako, ba't ganun pa rin? Kasi yung devotion, everyday yun. Yung prayer, everyday din yun. Sino dito nagpipray ka everyday? Come on. Liars go to church. Ay. I mean yung prayer na hindi lang cute prayer, Kasi yung, Lord, thank you for this samgyup. Grabe, dami kasing karne, no? Samgyup to, sorry, no? Nagbanggit ako ng brand. Unlimited Korean barbecue. So, syempre, kapag gano'n yung pagkain, lechon, mapapapray ka talaga. Lord, thank you! Pero paano pagkain siya, kape lang yung ulam? Yung ulam yun, kami kasi, sanay ako sa kape dati talaga. Na ulam. Kasi mahirap kami. So, ang agahan namin, kanin, tsaka Starbucks. Hindi, joke lang ako. Hindi. 3-in-1 coffee. So, like, high school ako, madalas ganun. Black coffee. So, kumakain ako ng kanin, gamit ko baso. Hindi yung tumatakbong presidente yung nagpauso ng kumain ng kanin sa baso, Matagal ko nang ginagawa yun. Mr. Senator, ex-senator pala. Sino ba yun? Hindi ko alam. Iinom sa plato, no? Tapos kukurakutin yung DPW. Anyways, daily process talaga ang pagbabago.
Hindi siya one-time event. Pero ka ba itong nakilala, nagsimba, tapos nagbago na siya, tapos di na talaga nakagawa ng mali? Sa kaya siya nagsimba? Puna tayo ito. Kasi kung may ganon, yung pagpasok mo, alam mo yung holy ka na forever? Wow. Even the pastors need daily process. Alam niyo ba yon? Yes. Kasi kung mabait ka na, sana kinuha ka na ni Lord. It's about renewing our minds through prayer, scripture, the Bible, and Holy Spirit. Yung iba kasi prayer lang eh. Hindi binabasa yung Bible. Incomplete. Yung iba naman, prayer, nagbabasa ng Bible, di niya naintindihan. Kasi walang Holy Spirit. Kaya pag mababasa ka, Holy Spirit, help me understand. Give me wisdom. Kaya yung mga tao, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na naintindihan. Kasi bakit? Walang Holy Spirit. Only the Holy Spirit will make you understand the Bible. Let's go on. Sabi dito, in verse 20 of Ephesians chapter 4, that however is not the way of life you learn. Verse 21, galing yun dito by the way, baka magtaka kayo. Okay? Having lost all sensitivity and they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity and they are full of greed. That, however, sabi ni Paul, is not the way of life you learn. Kasi yung tinuro namin, alam niyo, umiiyak si Apostle Paul eh. Sabi niya, 3 years na ako sa inyo. Hindi pa rin kayo nagbabago, sabi ni Apostle Paul. Ganyan pa rin kayo. 3 taon na nga. Yung pinakita namin na life, yun yung dapat sunurin, hindi yung ganito. Verse 21, when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus, verse 22, you were taught with regard to your former way of life. Tinuruan tayo na hindi na dapat ginagawa yun. Okay? So next is this, to put off old self. Sabi mo sa katabi mo, hubarin mo na yan. Madumi na yan. Mabaho na yan. Sino ito naghuba? Meron bang taong umaten ngayon na galing sa labahan yung damit? Di baka ako lang. ako pala, no? Galing sa labahan yung damit, marumi. Siyempre, maamoy yun ng katabi mo. Halit pa naman ng venue. Verse 23, verse 22, which is being corrupted by its sinful desires. Kasi may sinful desires talaga. May deceitful desires. Alam mo, pag sinabing deceitful, yung akala mo okay lang, maganda, no? Okay gawin, masarap, dapat gawin, bigla ka na, yung na-deceive ka ng desire. Verse 23, to be made new in an attitude of your minds. Yung attitude pala nasa utak, no? Verse 24, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So marami sa ating mga Christian, hindi natin goal maging righteous tsaka holy. Sino dito righteous? Sino dito holy? Sino dito pure? Sino dito clean? Di wala makapagtaas ng kamay sa atin. Ako lang yung clean. Biglang gano'n, no? No, hindi rin ako clean. Ang nag-clean lang sa akin si Jesus Christ. Tinanggap ko yung cross, at yung buhay niya, siya namatay para sa akin sa cross, napunta tuloy sa akin yung nature niya. At yung nature niya, yun yung sumasabuhay sa akin ngayon, kaya nakakagawa ko ng magandang gawain. Alam niyo, hindi ko kayang gawin itong mga to kapag wala ang Espiritu Santo sa akin na galing sa authority ni Jesus Christ. Kasi ako lang tatanungin, ang kukulit nyo. Ang tagal ko na nag-preach. Hindi pa rin kayo nagbabago. Nakakapagod yun, ha? Ayoko na nga. Okay? So, alam nyo, I've been saying this, no? Maraming tao na, ayoko na sa pastor na yan, alis na ako simbahan. Maraming ganun yan, no?
Wala pa akong nakitang pastor na ayoko lang sa inyo, ayoko ng pastor. Ano kayong pastor na may napagod? Ayoko na sa inyo? Pagkita niyo isang Sunday, si pastor? Wala. Malis. Napagod si pastor. Alam niyo, meron din ako mga pina-follow up ng mga tao na nakapagod din sila. Hindi sinisin yung chat ko, o kaya sinisin lang. Sa opisina, try mo ako isin. Si Sandy ka talaga. O hindi ka mapopromote. Wala kang bonus, wala kang increase. Okay, sa business, try nyo ako isin. Hindi ka na ako mentoran. Pero siyempre dito sa ano natin, sa gawain sa Panginoon, pag makulit, follow up natin. Sino ito meron kang makulit na kaibigan? Parang ikaw. Kasing kulit mo yung kaibigan mo. Alam mo ba't makulit kayong dalawa? Magkaibigan kayo. The birds of the same feather, attitude together. Di ba? Ganun talaga. Kung sino kasama mo palagi, pareho kayo. Dati hindi ka naman kumakain ng... Hindi, wag na. Okay? Think of a caterpillar becoming a butterfly. Caterpillar doesn't just improve. It becomes an entirely new creation. So, alam niyo yung butterfly, it's entirely new creation pag naging butterfly na siya. Meron kayong nakitang butterfly gumagapang? Hindi, caterpillar lang ako. Hindi, may bakpak ka. Hindi. Alam, pipilitin mo pa? Ang kulit talaga, no? Ano kayo butterfly gumagapang? Ha? Kumakain pa ng dahon. May pakpak ka na, hindi, wala lang yan. Imagination mo lang yan. Mindset mo yan, mindset. Try mo nyo kasi sa ating ganito. In-accept mo na si Jesus Christ, you have a new life. Hindi, wala, masama talaga ako. Di, masama ka lang talaga. Kung ganun gawin natin. Kung si pastor ganito nag-declare, guys, declaration, wala magbabasa ng Bible. Ha? Nagulat yung mga tao. Bakit, pastor? Hindi ba di ka nagbabasa? Hindi, magbawal na lang natin. Simula ngayong araw na to, wala magdadasal sa bahay. Wala magde-devotion. Wala nga atin ng Sunday service. Wala mag-Bible study. Okay? Ano kaya ganun ginawa ni pastor? Magdadasal yun. Panginoon, yung pastor namin, nababaliw na. Napadasal ka tuloy. Kasi nakakapagod din naman yung yung magbasa ka ng Bible, ayoko. Magbasa ka ng Bible, ayoko. Adi, wag! Huwag ka nagbasa, ha? Simula ko yun, huwag magbabasa. Buti lang yung mga natin, yung mga spiritual leaders natin, matyaga din, kumbaga. Ako, produkto lang din ako ng tiyaga. Produkto ko ng tiyaga, ang isang tao. So it is with us in Christ, we are transformed into something beautiful and purposeful. Beautiful. Tignan mo yung katabi, beautiful, di ba? Purposeful. Ito yung butterfly. Sobrang ganda, no? Dati, nung caterpillar pa lang siya, dahon-dahon lang. Ngayon, bula-bulaklak na. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung old nature niya, naiwan na, tapos na yun. Bago na yung nature niya. Sino dito mga dahon pa rin kinakain natin kahit butterfly na tayo? Yan naman yung katabi mo? Kasi dahon pa rin kinakain eh. Hindi, kambing pala yun. Akala ko caterpillar. Alam mo tulog ng caterpillar? Siw, siw! Oh, Josh. Pero pag nakita kayo ng butterfly, di ba, wow! No? Bakit ang bata, kapag nakita ng butterfly, wow, ganda. Butterfly. Meron kayo nakita ng bata na parang, wow, caterpillar. Takot sila doon. Pag pinakita mo ng caterpillar, anak kong, kasi, uod eh. Ang pangit. Pero nakapagtaka ganito, butterfly na, gumagapang pa din. Yung para bang like hirap na hirap sa buhay. Para ka lagi naghihikahos. hindi naghihirap naghihikahos talaga. Alam mo yun? Pag kinausap mo, Kuya, may problema, Kuya. Ano?
Problema. Pero pag alam mo marami siyang problema, sangiti pa rin. My problem does not define me. I dictate my life, not the problem dictate my life. God has been bringing you your authority. Sabi ng Panginoon, all authority in heaven and earth be given to me. Therefore, you go and make disciples. Ibig sabihin ng go and make disciples, don't mind your own problems. Your problems will get solved. Meron ka ba, yung problema mo nung high school, na-solve ba? Ano yun? O di mo maalala. Pero na-solve. Yung pan-tuition mo ng college, nakapagbayad ba? Yes. Oh. Tinan mo yung katawan mo, lusog mo nga eh. Tapos sinasabi mo, hindi ka blessed. Lord, di mo ko mahal, di mo ko binibless. Talaga? Ba't yung damit mo ang higpit? Oversize, pero parang ang ikli. Meron akong gano'n oversize, tawa na tawa si Lian eh. Sabi niya, hala, lumiit yung damit ni Kuya. Pagtingin ko, grabe ka, hanggang dito, no? Pero dati oversize yun. Napalaundry ko kasi, di ko alam anong ginawa sa laundry. Siguro niluto, no? Sa heat. Isang beses ko lang siya nasuot, kanya na lang. Kasi parang windy na po na akong gandito eh. Grabe yun. Pero noong una, oversize, no? Si Lian yung una nakakita. Kasi may dinadampot ako dito, tapos kita na yung likod ko. Kita yung likod ko. Sabi ko, ba't kaya lamig ng likod ko? Yan pala. Anyways. Verse 25-26. Therefore, each of you must put off falsehood. Kasinungalingan daw. And speak truthfully to your neighbor. Truthfully. For we are all members of one body. Verse 26. In your anger, do not sin. Sino dito kapag ka nagalit ka, that automatic may kasalanan magagawa? Dapat pag meron kayong taong ganon, gusto kong manapak. Bakit? Galit ako. Grabe, no? Gusto mong ganunin yung leeg. Yung pagbukas mo ng rep, andun yung bill ng kuryente, hindi mo nalang bubuksan. Kasi sisingaw. Tapos bila yung nanay mo, patayin yung electric fan. Ang init. Patayin. Wala mong bahay ng kuryente. Patayin ng air. Kaya na ka pa nag-aircon. Magkanood ng TV. Puro ka PS5. Tigil-tigilan mo yung computer mo. Yung puro ka cellphone, naka-charge yung cellphone, naglalaro. Paglabas ng nanay, tinadyakan yung aso. Sabi ng aso, kayo yung gumagamit dyan. Di wala ka cellphone. Meron na kayo nakita aso nag-cellphone? Hindi mo kanik yun. Naka-aircon lang. Yung kapitbahay na, may aircon yun. Imagine nyo na lang, no? Sabi ng Bible, in your anger, do not. Sino dito pag galit siya, kailangan magmura siya. Galit ako, kailangan magmura. Masaya ako, kailangan magmura ako. No? Yung galit siya, nagmura. Masaya, nagmura. Do not let the sun go down while you're still angry. Yun daw yung palatandaan na Christian tayo. Bawal yung overnight. Kasi pag nag-overnight ka, mahal yun. Pag nag-overnight, kailangan yung, galit ka sa umaga, kailangan tapusin mo daw yung galit mo bago mag-takip silim. Gabi na galit. Bumabagyo. Wala araw. Sino ba yun? Pero mga kapatid, I'm just making it light. I know this is difficult. This is not easy. Ikaw ba naman, saktan ka eh. Alam nyo ba, 99.9% ng mga tao sa mundo nagli-lipstick. Hindi, joke lang. 99%, saan na ba tayo? Where was I? 99.9% ng mga tao magagalit kapag may ginawang masama sa kanila. Hello? Ikaw lang yung hindi. Ang gusto kasi ni Satan, pag may gumawa ng mali sa'yo, magalit ka. Alam mo si Joey, nag-preach ng Sunday yan? Naku! Pag pinikon ko yan,
Kagawa ng kasalanan niya. Kasaksakin niya sa leeg. Hindi naman. So, alam mo yun, kagantihan si Joey. Dapat tayo hindi tayo ganun. Kung 99% ng tao sa mundo, pag nagalit sila, kapag ginalit sila, gaganti, tayo hindi. Ipag-pray mo na lang, Lord, ikaw na yung gumanti para sa akin. Alam ko naman, mas malakas yung kidlat mo eh. Hindi, joke lang. Lord, alam ko naman, the vengeance is yours. Kasi pag pinagpasa Diyos mo yan, sure ako, hindi talaga nila magugustuhan yung mangyayari. Kasi yung Christian talaga, magsusumbong lang kay Lord yan kapag mo. Lord, ginawa nila sa akin ganito. Kanin bahala. Maybe may mali rin ako, pero hindi ko sila gagantihan. Do not let the sun go down while you are angry. Verse 27, and do not give the devil a foothold. Dapat ba yung devil mahawak-hawak yung paa mo, hindi ka makalis? Dito ka lang. Alam niyo ba na ang devil ay nagpipraise? Nagpanapalakpakan ka kapag minumura mo yung tatay mo. Murahin mo, tatay mo, murahin mo. Nanay mo, saktan mo ang salita. Alam ko yung tatay natin may ginagawang mali. O nasaktan din tayo, or nanay natin. Or kapatid natin. Pero isipin mo lang, nanay, tatay, kapatid mo yun. Verse 28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those who are in need. Ang goal daw is what? To share. Okay? Verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is for building others up according to their needs. Ano sabihin na unwholesome talk? May kailangan yung tao, iba yung sinabi mo. Ang kailangan nyo tulong, binasag mo. Pa! Ang kailangan niya pera, pinag-pray mo. Hindi naman masama yun, di ba? Pero kailangan niya pera, pamasahe kailangan niya eh. Pinagalitan ako ng leader ko, ng pastor ko dyan. Anong ginawa bro? Pinag-pray ko kuya. Hindi ko binigyan ng pamasahe. Aba bro. Don't spiritualize everything. Meron pa isang pastor, nabangga yung sasakyan. Sabi ng pastor, ipagdasal na lang po. Hindi po pwedeng ipagdasal. Wasak eh. Yung pastor kasi nabangga niya yung sasakyan nung wasak talaga. Sabi ng pastor, ipag-pray daw. Siyempre, yung sasakyan mo, pag pinag-pray, babalik ba yung sa original? Brand new ulit? You need to pay. That it may benefit those who, sino dito, yung walang ka-benefit sa yung kausap mo lagi? No? Alam mo yung kinausap mo siya, tapos bigla kang lalo na burden. Na-stress ka lalo. Dapat, alam nyo, dapat pag kinausap tayo, dapat lumalagablab talaga tayo eh. No? Yung motivation mo, umaapoy. Pag kinakausap ko ng taon to, grabe, umaapoy ako sa Panginoon. Hindi ko titigilan kausap yung taon to. This person make me ablaze in the Lord. Solid. Pero yung kada kausap mo na lang, alam mo bro, yung ex ko nung grade 3, ex mo pa nung grade 3 yun. Alam mo yung ginawa sa akin nung... I mean, there were times na syempre tayo, we share our burden. Pero merong bata, I don't know if napanood nyo to sa somewhere in Facebook or YouTube, sabi niya, Dad, why are we going again to the house of Mike? He will just only tell you about his divorce and his ex. Yung bata, binibisita lagi nila yung kaibigan ng tatay. Na-memorize na nung bata
Yung kinukwento nung kaibigan ng tatay. Meron pala dong camera sa labas ng bahay. May CCTV. Sabi ng tatay, CCTV. Tapos sabi ng bata yun ha? I mean it's good to share your problems sometimes. Gumano yung bata eh. Matalino yung bata eh. Pero sabi kasi ng bata, alam mo pa, lagi natin tong binibisita, ang laging kwentuhan, problema niya sa asawa niya, tsaka yung divorce. Yung tatay sabi, andiyan yung camera, nakita ka. Biro mo yung bata yun na-burden. Kabata-bata, parang 7 years old, na-burden doon sa divorce nung ano. Hindi naman niya alam kung ano yun. Verse 30, and do not grieve the Holy Spirit with whom you were sealed for the day of, the day of redemption. Ang titignan, sa Old Testament, yung salvation ng mga Israelites sa Egypt, the last plague, the plague of death, is yung blood sa doorpost. Yung Passover lamb. Blood. Yung blood na yon, yung blood ni Jesus Christ sa ating ngayon, ang sealed doon yung Holy Spirit. Kaya pag dumating si Jesus Christ, lahat ng wala yung Holy Spirit sa kanila. I'm having a problem with the connection. Please try again in a little bit. I know. So alam niyo ba? Okay. Anong nangyari? Escape? Dito? Anyways. Okay lang yan. So pag dumating si Jesus balang araw, ang titignan niya kung yung Holy Spirit ba nasa atin. Kung wala. Verse 31, get rid of all bitterness. Who? All bitterness, rage, anger, brawling, slander, alongside with every form of malice. Bitterness, rage, anger, brawling, slander, malice. Grabe, no? All of the above. 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ. Ito yung pinakamabigat. When you forgive someone, just as Christ forgive you. Just as Christ. Hindi mo kailangan magpapako sa cross. Kasi Jesus na yung gumawa. But then again, mahirap to eh. Alam niyo ba na it's impossible for us to forgive unless, otherwise, we have the Holy Spirit. Kasi kung wala yung Holy Spirit, we cannot do this. And when we forgive, let's ask the Holy Spirit na, Lord, I cannot do this on my own. It's impossible to do good things without the Holy Spirit. Kasi ang default natin to do bad things. Pag na-stress, syempre, yosi yan, inom yan, drugs. Pag na-stress, kakain ng marami. Gluto na yun eh. Pag na-stress, i-splurge yung pera, shopping. Masama mag-shopping? Hindi. Hindi ka nagiging magaling na steward ng blessing. Yun yung masama. So, sino dito mula ngayon, you will forgive the person who is hurting you just like Christ forgive you. That's very, very difficult. Very difficult. Lalo na yung namolestya. How? Pinatay yung family member. No, meron ako napanood sa YouTube kagabi. Face to face with my children's killer. Pinatay lahat ng anak niya. Tapos face to face sila. Pinatawad niya eh. Minasakar yung mga anak. How? Napatawad niya. Face to face sila sa YouTube. Nakita. Imagine. Where is this vast grace and forgiveness coming from?
Unless you have the Holy Spirit, unless you have God in you, you cannot do that. Only an overflow of forgiveness from the Lord. Only those people who have experienced real forgiveness can also forgive. You know why you can forgive other people? Because you did not experience it in the first place from God. Kasi kung na-forgive ka ni God, isipin mo pala yung mga sama mong ginawa eh. Nakailang mura ka sa lifetime. Grabe. Amen? As we close, no practical steps for holy living. Speak the truth, control your anger, work honestly, speak edifying words, grieve not the Holy Spirit, put away bitterness. Huwag kang magsisinungaling sa isang tao. Huwag mong sasabihin lalo yung kwentong barbero ka ba? Hindi naman, di ba? Hindi, joke lang. Yung mga barbero, magaling magkwento yung mga yan habang ginugupitan ka. Pero tayo, huwag tayong gagawa ng mga kwentong gawa-gawa lang para ibang tao. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Solomon sa Bible, kapag meron daw pumunta sa kanya, nag-share ng case, parang totoo, unless may dumating na isa and cross-examine. Kasi only the Holy Spirit can help us for holy living, no? And recap, no, Ephesians chapter 4, verse 17-32 is a call to live as new creation, leaving behind the old self, embracing a life that reflects God's righteousness and holiness. It's not easy, but we don't do it alone. The Holy Spirit empowers us. Christ's forgiveness motivates us. The church supports us. Paano pag walang church? Nag-support? Right? Challenge. Who in your life needs your forgiveness? Who needs your kindness? Let Christ's love motivate you to extend grace even when it's difficult. I know, the most difficult thing to do in this life is to forgive. To forgive, to be honest, and to be humble. That's the most difficult thing to do in this life. Bakit ang hirap mag-sorry? And you know what? We are training here in Conquest Church, those people who are attending here, to do it. Why? We don't want general Christianity. We want you rare Christian. Dapat rare ka. Kung yung buong congregation nasaktan, hindi magpapatawad. Kung meron isang tao magpapatawad doon, dapat ikaw yun. Sa buong pamilya, kung meron hindi nagdadasal, ilan sa pamilya mo nagbabasa ng Bible? Baka ikaw lang. Tapos nag-give up ka pa. Paano na? Sino sa family mo yung nag-forgive, nag-pray for your family? Kung ikaw lang, don't give up. Kasi ikaw na lang nga eh. Can you imagine if someone's not praying in the family and everyday's life is dangerous? Easily get accidented, untimely death, cancer, right? Curse of poverty, hindi makaahon-ahon sa kahirapan. And you know what? Not only money. Poverty is not just money, but also the holistic wealth of spirit and physical. Maraming tao, maraming pera, pero malungkot. Why? May kailangan ka bang patawarin sa buhay mo ngayon? Baka mayroon kang kailangan patawarin sa pamilya mo na hindi mo pinapatawad. Pinsan mo na kinukuha yung lupa, yung mga ganon. Pinag-aawain yung mana, hindi naman sila nag-hard work doon. But yes, mga kapatid, no, this is our assignment today. Let us forgive. Alam ko siguro nasaktan ka ng todo eh. Kasi hindi ka naman ganyan kung hindi ka talaga nasaktan. I'm not invalidating your feelings. Your feelings is valid. As you feel it so, yes. But also, God is challenging you. You know what? We people claim that we follow God. Lord, I will follow you. All right, you will follow me. Forgive your neighbor as I forgive you. You want to follow me? Forgive your neighbor. At nagdalawang isip ka. Sundin ko ba?
Will you follow God? Huwag na lang kaya. Kasi mahirap eh. Lalo na mahirap mag-sorry kung di ka nauna. Siya na nakit sa akin. But as we close, before we pray, make a decision today that you will forgive your family members, your mom and dad. I know they're not perfect. Hindi perfect yung magulang natin, parang ikaw. Oh yeah. You hear that? Patawarin mo mga kapatid mo, relatives. Patawarin mo yung classmate mo, nag-aaral ka, patawarin mo yung office mate mo. Alam ko, yung office mate mo, pagpasok ko pa lang, inis ka na kaagad. Patawarin mo yung business partner mo. And lastly, patawarin mo yung sarili mo. Maybe kaya nagawa sa yun kasi you allowed it eh. And maybe for some, meron dito na molest ka ng bata or na molest ka ng boyfriend, girlfriend mo. Minsan niisip mo because you also allowed it to happen. Kung hindi sana ako sumama sa ganung lugar, kung hindi sana ako pumayag, hindi sana ako na molest siya. Kaya lang kasi it was your decision at that time of foolishness. Hindi pa tayo Christian. Or maybe Christian ka nun, pero the Holy Spirit is not at work in your life because you don't read the Bible, you don't surrender yourself to the cross. That's why Christians fail, even inside the church. Nakakapagtaka nga yun dapat eh. Nakakapagtaka siya dapat. But it's happening because deep inside of us, yung sarili din natin forgive. Ikaw na nga lang yung magpo-forgive sa sarili mo, hindi mo pa magawa. Ikaw na nga lang yung kakampi ng sarili mo madalas, kaaway mo pa yung sarili mo. And you're being too hard to yourself kasi nga, sinisisi mo yung sarili mo sa maraming bagay. Hindi ko kasi kaya to, hindi ako magaling na ganito, hindi ko kaya to, hindi ko magawa to, kaya wala pa rin akong trabaho, kaya hindi ko magawa tong business na to, kaya hindi pa rin ako umulad sa buhay, kaya hindi ko matulungan yung nanay tatay ko, naghihirap pa rin kami. Alam mo, kaya mo yan eh. Kaya mo yan. Tinatamad ka lang. Natatakot ka lang. Okay? So let's pray together and ask God for help to put off the old self and accept the new self God is giving you through Jesus Christ. Sino dito aaminin mo, marami tayong kailangan tanggalin sa buhay natin. Marami tayong kailangan tanggalin sa buhay natin. Okay lang ba kapag magagalit ka? Okay lang pag magagalit ka, huwag ka muna mag-chat. Bukas na. Lord, please. Amen? Let's pray together. Let's pray. Let's close our eyes and let's pray. Jesus, thank you for your life that you have given us. Thank you first and foremost for forgiving us. Maraming salamat Panginoon sa pagpapatawad mo. I know, Lord God, we have been hurting you in our Christian walk. Right after, Lord God, we accept you as our Lord and Savior. We are keep on failing. I pray, Lord God, oh Jesus Christ, for your forgiveness. I pray, Lord God, that you help us, Lord God, also forgive other people. Right now, I want you to release forgiveness to the people who have hurt you. Make a list. Sino-sino sila? Imagine those people na nag-hurt sa'yo, they are in front of you, and right now, you are giving the light of forgiveness to them, handing it over to them. Forgive them, kapatid. Kasi pag nag-forgive ka, pinapalaya mo yung sarili mo sa kulungan ng unforgiveness. Lord, thank you, Lord God, for this ability to forgive because we have received it from God, our Father, from Jesus Christ.
Thank you, Holy Spirit, for helping us and giving us the ability and power to forgive. Lord, maraming salamat for everything that you are doing in our life. Thank you, Lord God, right now that our heart is full of your love, is full of your grace, is full of the forgiveness from the Lord, overflowing to other people's forgiveness as well. Maraming salamat, Panginoon, dahil punong-puno kami ng pagmamahal mo, kaya naming mag-umapaw para sa ibang tao. Allow the Lord right now to clean your heart, to clean your mind. Today, remove the old self. Hubarin mo na ang old self mo. Put on the new self. Ikaw yun. Hindi ikaw yung luma, ikaw yung bago. Hindi ka makasalanan, hindi ka marumi. You are righteous, you are clean, you're forgiven, you're chosen, you're called, you're appointed, you have purpose, you have passion, you have a vision in Christ Jesus. Matagal ka na tinatawag, bumalik ka na. God has been waiting for you long time. You've been there in that problem long enough. Bitawan mo na yung burden na yan. And God, the Lord Jesus Christ, is waiting for you. And imagine Jesus is hugging you right now. It's okay. It's okay to let that down. It's okay to forgive. I'm here. I love you. And I know who you are. I know who you are. You're clean and righteous. You're pure. You're holy. Hindi ka marumi. Kinubos ka ng Panginoon gamit yung buhay niya. Therefore, you're clean and your life is written in the book of life in heaven. And no one can erase your name in the book of life. Not even the devil, because he's angry. He cannot erase your name in the book of life in heaven. Thank you, Lord Jesus, for your life. We love you so much. All the glory, all the honor, all the praise goes to your name. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Tapahan natin ang Panginoon. Alright? Drop your dirty shirt, put on your new clean shirt in Christ Jesus. Una. Okay? For those who are online, sa mga manood ng replay, I hope you were ministered. If you were, please give us a like and a follow. We have social medias. God bless you. Happy Sunday. Faith up.